galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dumb. Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes. 4 na sa buwan ng Mayo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Piso, bagsak, matamlay pa rin sa unang trading ngayong linggo. Committee report para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte inaprubahan na ng House Justice Panel. Dating Deputy Ombudsman karandang posible manong hikayante ng House Prosecution Panel na gawing testigo sa impeachment. Pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina bukas, tuloy na. Halaga ng LPG may increase din. Dami ng mga residenteng apektado sa pagmamaktol ng Mayon Volcano, mahigit na sa 102,000. Dating mamamahayag na si Jay Sonza nagpiyansa. Judge na nagpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya, nagsorry. Senator Ronald Bato de la Rosa pinagpapaliwanag na ng kapulungan tungkol sa ethics complaint laban sa kanya. Magnitude 6 na lindol naramdaman na yumanig sa Eastern Samar. 2 LPA sa labas ng bansa, mahigpit na minomonitor ng Pag-asa. At Pulis Maynila sibak sa serbisyo dahil sa reklamong rape. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Omis Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, bagsak, matamlay ang halaga ng piso laban sa dolyar sa pag-uumpisa ng trading ngayong linggo. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, mula sa 61.48 noong April 30, sumadjad ang local currency sa 61.56 na very low ngayong araw. Nagbukas ang kalakalan sa 61.42, humina sa 61.62, bumawi naging 61.32 at nagsara sa 61.56. Nag-umpisang magkumahog ang piso laban sa dolyar nang sumiklab ang gyera sa gitnang silangan. Inaprubahan na ng House Justice Committee ang kanilang report sa pagtukay ng probable cause para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging botohan, ibig sabihin na lahat ng 55 miyembro ng komite ay sumang-ayon na idiretso sa plenaryo ang reklamo para pagbotohan. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng at least 1/3 votes o katumbas ng 106 mula sa 318 miyembro ng Kamara para umusad ang Articles of Impeachment sa Senado na tatayo naman bilang impeachment court. Sa panayam ng programang 2x2, ipinaliwanag ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, chairperson ng Justice Committee, na lahat ng miyembro ng Kamara at maging ang kampo ni VP Sara kasama ang complainant ay padadalhan ng kopya ng Articles of Impeachment bago itakda ang plenary votes. Narito ang kanyang paliwanag. Dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members
upang pag-aralan ang articles of impeachment before the plenary vote, no? Maliwanag yan dun sa Supreme Court decision. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent vice president, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no? As soon as mapadalhan to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already, na pag-aralan na ng members, na pag-aralan na din ng vice president and even the complainant. Balansyado! 14 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Kasado ng taas presyo sa diesel at gasolina bukas, May 5, matapos ang tatlong magkakasunod na linggo ng rollback. Inanunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na tataas ng 2.66 ang kada litro ng diesel habang 2.21 na naman sa gasolina. Ayon sa DOE, dapat maglaro sa 79.62 hanggang 107 ang halaga ng kada litro ng diesel at 82 hanggang 107 naman ang presyo ng gasolina mula May 5 hanggang 11. May bawas namang 3.53 pesos ang kada litro ng kerosene. Samantala, inanunsyo naman ng Energy Department sa kaparehong press conference ang 1.22 sa taas presyo sa kada kilogramo ng LPG o katumbas ng 13.42 sa bawat tangke. Sa kaugnay na balita, tataas nga po ng 1 peso and 22 centavos sa kada kilogram ang liquefied petroleum gas o LPG. Mula May 4 kahapon po yan hanggang May 31. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maglalaro sa 1,070 pesos and 42 centavos hanggang 1,701 pesos and 77 centavos ang dealer's pick-up price hanggang sa dulo nga po ng buwan. Giit naman ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hindi dapat lumagpas sa 1 peso and 22 centavos kada kilogram ang ipatutupad na price hike ng mga kumpanya. Pero maaari naman aniyang mas mababang presyo o rollback pa ang ipatupad ng mga ito, kagaya na lang ng Regasco na una nang nag-anunsyo ng 2 piso per kilogram na bawas presyo o katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram epektibo bukas. Patunay ito, sabi ni Abad, na matatag ang LPG supply sa bansa sa kabila ng patuloy na giyera sa Middle East. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, pumalo. Sa mahigit 30,000 pamilya na o higit 102,000 katao ang mga apektado ng pag-aalburoto ng bulkang Mayon. Ayon sa Office of the Civil Defense, 87 barangay ang inabot ng uson o pyroclastic density currents na ibinuga ng bulkan noong May 2. Aabot sa 100,000 o 1,400 pamilya o higit 5,400 na mga individual ang namalagi pa rin hanggang ngayon sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng OCD ang whole of government approach tulad ng paghahati ng mga kulang tulong. Una nang sinabi ng Philippine National Police na magdadagdag din sila ng checkpoint para matiyak na nasusunod ng pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. Patuloy naman ang pagtanggap ng reports ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaugnay ng sitwasyon sa Albay sa gitna po ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, nagtungo mismo si DPWH Secretary Vince Dizon sa lalawigan para inspeksyonin ang mga kalsada. Kailangan kasi anyang malinis ang mga ito mula sa abo para masigurong tuloy-tuloy na nakakagalaw ang mga residente at ang mga responder. Agad namang namigay ang DOH ng face mask bilang proteksyon sa ashfall, habang ang DSWD ay tinutugunan ang pangangailangan sa pagkain at iba pang essential supplies, lalo na ng mga nasa evacuation centers. Tiniyakan ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa pamahalaang panalawigan para alamin at tugunan ang iba pang pangangailangan. Narito po ang Pangulo. I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So unfortunately we are used to Mayon, but never mind, we are able to minimize the effects of the ashfall that is going into certain populated areas. At yun ang inaalala natin. The first
18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Pansamantala nang makalalaya ang dating broadcast journalist na si Jay Sonza matapos ang pananatili sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI simula pa ng Huwebes ng gabi. Kinumpirma ito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang press conference na naproseso na ang 10,000 pisong piyansa ni Sonza. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Sonza, naglabas na ng release order ang Pasay City Regional Trial Court Branch 118 para sa kanyang kliyente. Pero sa bahayag ni Tolentino kaninang alas 4 ng hapon, hindi na pa rin naglalabas ng detention facility ang kanyang kliyente. Magugunitang naaresto si Sonza kaugnay ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa kaugnay na balita, nagsorry sa dating broadcaster na si Jay Sonza ang hukom na nag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, humingi ng paumanhin ang presiding judge sa hearing kanina sa pagkakamali ng korte dahil sa umunoy pagkakakulong ni Sonza ng 5 araw nang walang due process. Binanggit din ng abogado ang utos ng Department of Justice na bawal manghuli kaugnay ng mga bailable offense kapag weekend, gabi ng weekend o holiday. Kaugnay ito ng error sa arrest warrant kung saan nakasaad na not bailable ang kaso ni Sonza kahit bailable naman. Mali rin ang nailagay sa dokumento kung saan imbes na unlawful publication in relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ay Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang nakasulata. Sa kabila nito, walang balak ang kampo ni Sonza na magkasa ng anumang legal action dahil hindi naman anya korte ang kanilang kalaban. Samantala, sa iba pang mga balita, pinagpapaliwanag na ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng inakarap nitong reklamo sa Senate Ethics Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto III, nirekomenda niya na ang pagpapadala ng show-cause order kay De La Rosa dahil kailangan naman ang magpaliwanag na ito kung bakit hindi dapat paboran ng Senado ang reklamo laban sa kanya. Nilinaw naman ni Soto na wala pang desisyon sa mungkahing suspindihin ang kanyang sweldo at allowance. Noong November 11, 2025, unang umabsent si Bato mula nang mapabalitang may warrant of arrest na laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar ngayong hapon. Ayon sa PHIVOX, unang naitala ang magnitude 6.1 na lindol kaninang 2:09 ng hapon na ang epicenter ay natukoy sa laing 20 kilometers sa hilagang silangan ng San Julian, Eastern Samar. Tectonic ang sanhi ng lindol sa lalim na 56 kilometers, mas malalim mas mababaw kesa sa naunang datos na nakalap ng PHIVOX na 10 kilometro. Naramdaman ng lindol sa lakas na intensity 5 sa City of Tacloban, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, at intensity 2 naman sa City of Tandag sa Surigao del Sur. Habang meron ding naitalang instrumental intensities pamula intensity 5 hanggang intensity 1. Asahan naman ang posibleng pinsala at ang mga aftershocks kasunod ng malakas na lindol sa Eastern Samar. 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Suspendito na ang pasok sa gobyerno at pribado at pampublikong paaralan sa probinsya ng Eastern Samar matapos yanigin ng magnitude na 6.0 na lindol. Layunin ng direktiba na tiyakin naman ang publiko na maiwasan na hindi maging mapanganib sa kanilang pagpasok. Nagpaalala ito sa publiko na manatiling alerto sa anumang banta ng aftershocks. Samantala, nasa linya muna natin si Attorney Mark Tolentino, ang abogado po ng broadcaster na si Jay Sonza. Attorney Mark, magandang hapon. Si Henry Uri at si Joseph Cruzat sa DCRH. Magandang hapon. Magandang hapon, Attorney. Yes, sir. Si Henry at si Joseph. Attorney. Yes, I am on the way. Napunta na ako sa kulungan kasi I just received a call na makalaya na si Manong Jason. Oo, nailabas na daw ho ba ninyo o papalabas na? Anong estado? Actually, may order ng court 12 noon pa na ipalabas na si Mr. Jason sa. Apo. But and I was there sa kulungan po niya. 3 hours po tayo naghintay hanggang alas 3. So, dami pa mga requirement na hiningi. So, I don't know kung anong dahilan talaga nila bakit
hindi nila ipalabas yung matanda. Mm. So, after mga 1 hour, mga 4 p.m., ngayon lang, mga 4:30 p.m., I just received a call from NBI na pwede nang sunduin ko daw si Manong Jason sa. Okay. So, as we speak, ilang hakbang na lang kayo sa kinaroroon ng selda ni Jason sa para masundo nyo ito? So yun mga 5 minutes nandun ako sa detention center ni Mr. Jason. Apo, at inyo na siyang ilalabas. Yan bang yan ho bang bail niya, ibig sabihin niyan ay garantiya na po yan na hindi na siya, of course, under bail, hindi na ho siya makukulong for a while. Hindi na siya makukulong, and I'm very optimistic na sana i-dismiss ng court yung kaso laban sa kanya. Opo, opo. Attorney Mark Tolentino, si Joseph po ng DZRH. Sir, kaya nabanggit ninyo 12 noon pa na i-release yung dokumento na nagsasabing for release na talaga si Jason Za, at nabanggit ninyo na 3 oras kayo na naghintay. Ano po ang inyong reaction dito sa ganitong uri na pagpapatupad ng order of release? Medyo parang nag-inid po ba ang inyong ulo? Kamusta naman po ang inyong kliyente, sir? I was really disappointed kasi nga may order na ng court ako immediate release. So, I was there 12 noon until 3 p.m. Daming hiningi ng mga clearances daw. Ano bang mga clearances na nasasabi? Sabi ko, kung ano bang may kaso da, kasi yung mga kaso na ni Mr. Jason sa pinaghana pa yung mga clearance. So, halata na pinahirapan talaga yung kliyente ko. So, sabi ko na ano ba talagang purpose? So balis ako kasi bawal ang cellphone doon. Nag-post ako sa Facebook na delay ang pag-release ni Mr. Jason sa after 30 minutes may tumawag sa akin. Okay. Sabi na pwede na daw sunduin na daw yung kliyente ko. Whose fault was that? NBI ang nagtagal, ang sa delay, ang NBI. Hindi naman kayo na cyber libel case dahil sa inyong post. Hindi naman. Naka-update si attorney every Tanong lang natin, Joshua. Kasi siguro para lang malinawan, nagsorry yung judge. Ano yung mga inaming pagkakamali at ano rin sa tingin ninyo? Bakit dapat silang magsorry? Hindi ko naman inaasahan na magsorry si judge. But that's why, kung nakita ko na si judge mismo humble enough na nagsorry, so napaisip ako na sana hindi na, kung may plano tayo na i-respect parang huwag na lang. I advise my client na huwag natin pabayaan. Ang focus lang muna natin is baka ma-dismiss yung mga kaso mo. So huwag muna natin mag-respect. Iyon ang suggestion ko sa kanya. But of course, siya masusunod kasi siya naman kliyente natin. Nag-sorry si judge kasi daw ang na-issue na warrant is non-billable. And because of that resolution ng court na non-billable, inaresto si Jason sa Thursday evening na may long weekend, Friday hanggang Sunday, then Monday pa naka-bail. So, yun, dahil doon, na-deprive yung kliyente natin ng almost 5 days ang right to liberty without due process of law, and of course, may violation talaga sa karapatang pangtao at constitutional right na aking kliyente. Okay. Iyang ganyang pagsusuri, no less than the judge, is that the tantamount to dismissing the case? Hindi naman. Nag-sorry siya for the issuance ng warrant of arrest. But hindi ko alam kung anong decision ni judge. Basta nag-file kami ng motion to dismiss on the ground na wala namang jurisdiction ng Pasay City. Bakit Pasay City pinahil ang kaso na yung alleged offended party is the President of the Philippines? Hindi, wala naman siyang bahay o opisina sa Pasay City. Okay. Chilling effect. Kasi baka ang mangyayari po nito ay dahil sa nangyari kay Mr. Sonja, yung iba ay maging sarado na ang bibig at hindi na maging matapang sa pagkutulig siya at pagpuna sa mga katiwalian at kamalian ng isang pamahalaang ito. Ano po ang inyong gustong sabihin sa mga taong maaaring ganyan ang nararamdaman? Pa sa akin, naniwala pa rin na rule of law. I think may lapses dito ang NBI. Bakit nag-file sila ng kaso? I don't know kung may clearance ito ng Office of the President kasi ginagamit nila ang Presidente as the offended party. When in fact, based on my research, basta libel, this is crime against honor. Kasi honor, may somebody's reputation ang naapektuhan. So dapat siya mag-file ng kaso. But in this case, wala man lang affidavit na naka-attach from the offended party, alleged offended party,
si President BBM. Walang nag-attach sa complaint. Sino ang tumayong primary complainant? NBI agents lang na wala namang alam, hindi nila alam anong facts ng kaso. Nag-file lang sila doon, based lang daw sa nakita nila sa internet. So yun lang. So wala silang personal knowledge kung bakit naging cyber libel. Sa pag-alam ko, ang cyber libel, kailangan na pinail mo ang kaso, kailangan may personal knowledge ka. So, in order to have your personal knowledge, dapat ikaw yung offended party. So, sino bang offended party? Yung agents ba ng NBI? Hindi naman. Kasi wala naman silang alam doon sa story ng kaso. So, it should be the president kasi siya ang offended party. Okay. Now, kayo ngayon ay siguro mga 3 minutes away na lang from the cell. Tama ba? Yes. But Okay. of course, may traffic konti. You have more time pa. Okay, sige. Since we have more time, Diyos, ipadiscuss na rin natin. Itong cyber libel na maaaring kaharapin kaso, paano maiiwasan ito? Ang cyber libel, may tinatawag tayong freedom of press and freedom of expression. Hindi naman absolute. Of course, absolute yan. But of course, kailangan properly identifiable ang person defamed. And of course, kailangan na nakapublish yun. And ibig sabihin, kailangan na, because cyber libel is a crime against honor, ibig sabihin, private crime to. We say private crime, only the offended party can file a case. Nalito ulit ang NBI, akala nila, ang dinimanda nila ni Jason sa terrorism or rebellion, na kahit na public crime, you can file a case, kahit na NBI can file a case on public crime. But this is a libel. Ang libel, kagaya yan ng adultery, concubinage, na kailangan yung offended party ang mag-file ng kaso. Crime against honor. Kumbaga, dangal ang pinag-uusapan dito. Ang dangal. So, anong pakialam ng NBI sa dangal ng presidente? Okay, sir. So wala silang, they are not a party in interest in this case. So, sige po, go ahead, attorney. Okay. So, yun. Okay, attorney, dahil napag-usapan natin itong cyber libel, meron kayong update about dito sa hiwalay na kasong cyber libel nga po na inihain ng NBI. Nabanggit ninyo, linawin ulit natin, sir, wala pang inilalabas na warrant of arrest para dito sa inyong... Hiwalay na kaso. Oo, sa kliyente ninyong si Jay Sonza, sir. Tama, walang warrant of arrest na inisyu ng court on the ground na ang court nag-issue ng order na hindi sila pwede mag-issue ng warrant of arrest kasi yung record na sinadmit ng DOJ papunta sa court, walang mga affidavits, kulang ang mga affidavits. So, kulang mga affidavits, so that's why hindi nag-issue. Baka ang court expect ng affidavit from the president as the offended party. So, hinanap ng court yun, so wala. So, binigyan sila ng 5 days to comply all the requirements. Whether or tingnan ng court kung mag-issue, dapat ba sila mag-issue ng warrant of arrest. Okay. Nabanggit ba sa inyo ni Jay, may binanggit bang bakit napabilis ang pag-aresto sa kanya, pagkakaso sa kanya, pero kalaunan mismong judge na yung nag-sorry? Bakit gano'n naman kabilis na siya'y napusasan? I cannot talk in behalf of the judge, but based on human nature and my experience as a lawyer, pag ganitong kaso, pag minamadali, ibig sabihin may nag-follow up na mga agents. And based on my information, may mga NBI agents doon sa court noong Thursday afternoon. O Thursday morning o Thursday afternoon, hinihintay nila yung warrant of arrest. So gusto talaga nila na mag-i-implement talaga ang warrant of arrest on that day. Pero tingnan mo na, with all due respect, Diyos, sa mga taga-NBI, kung hindi naman sinasabi ng batas na pwede silang maging complainant, at ang dapat ng complainant dito ay yung mismong tao kung saan nasisira ang kanyang dangal. Ibig bang sabihin na mawalang galang na? Baka may mga taga-NBI na kinakailangang siguro makaalam muna ng eksaktong punto ng batas sa mga bagay ng ganito. Baka kulang sila, baka absent sila nung sinabi ng kanilang law professor. Napaka-importante niyan sapagkat kung nangyari yan sa isang Jason na mayroong kakayahan na kumuha ng abogadong kagaya ninyo, mahusay na abogado at alam ang pasikot-sikot. Paano ito, attorney, kung ang maging biktima ng ganyan ay mga ordinaryong taong bayan na walang kakayahang mag-research at wala rin kakayahang lumaban na may katabing abogado? Sa tingin ko may pang-abuso dito ang NBI. I think the NBI should be the one to respond to this or mag-explain. So
the Filipino people deserve an explanation from the NBI kung bakit nila ginawa yan na wala namang private complainant. And very basic lang naman yan eh. Basta libel ang kaso, cyber libel ang kaso, it is a crime against honor. So therefore, may tao talaga na allegedly na siya ang reputasyon niya. Siya dapat ang ma-file ng kaso, hindi ang NBI. Since honor yan, kailangan ba para pumasok ka doon sa cyber libel, dapat mismong ang babanggitin mo yung pangalan ng tao, kung sino siya, anong kanyang katungkulan. Kanyang pangalan or pangalan niya kailangan naka-identify o kaya hindi pangalan niya, basta properly identifiable siya. Pero kasi yung iba gumagamit ng fictitious name, yung iba naman blind item, yung iba naman mga dummy account, mga highfalutin statement, yan ganyan. Not necessarily na sabihin yung pangalan. For example, yung barangay captain ng barangay San Pedro, Laguna. For example, gano'n. So, properly identifiable. Hindi kailangan na nakalagay talaga yung pangalan niya. Oo. Pero kung halimbawa ang Pangulo ng Pilipinas, hindi naman sinabing yung pangalan mismo ng Pangulo. Kailangan properly identifiable kung anong Pangulo ng Pilipinas. Pangulo ng Pilipinas today o baka baka ng mga nakalipas na si Emilio Aguinaldo pa yan. Di ba? So, wala ganun. Anyway, sige po at hopefully naman ay maisama na rin yung pauwi si Mr. Sonsa. Pero mayroon ng kasiguruhan. Ito na, last question from my Josa. May kasiguruhan na mailalabas ninyo bago mag-alas 6 ng gabi si Jason Sonsa. Yes, may kasiguruhan na. Sabi ng NBI agent na tumawag sa akin. So hopefully, sundin nila yung mga sinasabi nila. Okay. Siguro, attorney, na lang huling question sa akin. Sa kampo ni Sir Jason Za, kasi may nabanggit, pumalag na po ang NBI sa kritisismong tinatarget lang daw nila ang mga kalaban ng administrasyon. Ano naman daw po ang hingan ko lang ng panig, ang reaction ninyo, sir, bilang kayo legal counsel? Of course, yung NBI, kung anong sabihin nila, of course, under sila ng current administration. So we have the right to express ourselves, we have the right o we have press freedom. So, dapat hindi sila balat sibuyas. Lahat ng mga government employees, mga official, mga employees should not be on skin. As government officials and employees, they are subject to public criticism. That's part of sa trabaho nila bilang mga empleyado ng gobyerno. Alright. Attorney Mark, salamat po. It's an honor to have you on the show. Thank you. Thank you, attorney. Thank you, DCI. Attorney Mark Tolentino, ang abogado po ng broadcaster na si Jason Sonsa, na nagsabi na bago mag-alas 6, sigurado nang mailalabas. Sure na, 3 minutes away na daw siya sa detention facility. Matraffic lang sapagkat NBI na mismo ang nagsabi sa kanya na pwede nang ilabas si Jason Sonsa. Abangan natin po ang mga follow-up detail in a minute. 36 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin niyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami. Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good! So tanghon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Si Attorney Nila Bayon, together with Attorney Peter Danao, kanina ho'y nagsagawa ng press conference. By the way, Attorney Neil Bayon is the spokesperson of Attorney Man Scarpio. Attorney Neil, magandang hapon sa inyo. Good afternoon po, sir. Thank you for having me. Yes, sir. Si Henry Uri. Teka muna, Yes, mayroon akong nakalap na impormasyon. Ano ba yung sinasabing yun daw AMLAC report na presenta sa House Committee on Justice is unsigned? Is that true? You can verify that naman, sir, dun sa YouTube account nila. Yung sa amin kasi actually we have not received the official copy.
from the Committee on Justice. So we requested, up to date, wala pa rin po silang binibigay unfortunately sa amin. But if it's really true na unsigned, ano po ang kwan nito? Ano ang bunga nito? Ano magiging kahulugan nito? So that's actually a very complicated issue, sir, kung unsigned talaga, considering number one, pinresent yun ng AMLAC Executive Director. Oo. So they made it appear na that's official AMLAC records despite it being unsigned. Nevertheless, it can still be questioned, sir, yung yung legality. Oo. Kasi kung ipinesenta mo lang, di man ako abogado, pero wala namang perma nung nag-execute, paano ito? Di may technicalidad ng pag-uusapan kayo riyan. Yes, actually it can be considered a mere scrap of paper, like what I stated po kanina dun sa press con. Kung nakita nyo po yung sa press con, stinate ko na yung situation currently ay medyo unreasonable na, considering na wala tayong official documents, hindi siya signed, yet it was sent allegedly to media. Tapos naging balita na siya all throughout the country since last week or since the last 2 weeks. Yeah. Kaya medyo unreasonable. Kaya kung pansin po ninyo yung statement din namin, we really want to follow yung rule of law lang. Bigyan kami ng proper notice. Tapos si Attorney Mans is willing naman po to participate. Plus idagdag ko na lang din, sir, actually dun sa April 22 hearing, hindi pinasabpina si Attorney Mans nun. Pero dinivulge yung personal information niya nung House. Kaya kung makita po ninyo, madami po talagang questionable actions sa due process yung House of Representatives. Wait up. Hindi siya nakatanggap o walang initiative to subpoena? The person invite si Attorney Mans. The person who is being accused? Hindi siya actually accused, sir, kasi impeachment case siya. Yeah. Pero he was mentioned dun sa mga reports. But prior to that, he was not invited. Pero baka naman ang kanilang maging argumento, teka muna, bakit ba namin sasabihin na hindi ka naman ikaw naman na impeachable officer? Yeah. Yun nga rin actually. Pero why did they divulge the personal circumstances of Attorney Mans? Kaya yung position namin, the right to privacy ni Attorney Mans was really violated. Oo. Kasi yung kanyang mga records, private yun eh. Yes, oo. Opo. Pero teka muna, yung sinasabi ninyo na sa inyong mga abogado, kapag may ganyang mga akusasyon at ang gumamit ka ng papel at ipresenta mo at wala namang perma, walang yung iba nga, naghahanap pa ho ng anong tawag yun, dry seal, di ba? Naghahanap kahit thumb mark. Yes. Pag walang ganyan, you said it's just a mere piece of paper. Yes, mere scrap of paper. Sa amin, sir, pag mga unsigned pleadings, hindi yan, walang legal value yan sa korte. Tapon lang yan ng court. Ay, kanya so, yun nga yung situation na very unreasonable ba, unsigned, but yet they presented it, tapos they made it appear na legitimate talaga. Kanya lang ang tanong bakit ang mga abogado naman ho yung mga naandon, with all due respect, of course, the chairman of the Committee on Justice, the member of the Committee on Justice, I think hindi man lahat, pero mas maraming abogado. Pero bakit nila tinanggap po yung ganon? Yun yung hindi ko na masasagot, sir. Sila yung makakaano niyan, kung ano yung personal reasons nila. But yun nga, yung sa amin lang, kung makita po ninyo, madami talagang questionable areas na they violated the right to privacy ni Attorney Mans. Kaya, plus yung mere fact din, meron din silang selective application of the law. Yung sa BIR, they decided to uphold the confidentiality rules. Pero sa AMLAC, hindi. But both of them are confidentiality laws. So that's also a violation of due process and equal protection, kasi laws of the same kind should be applied equally. Hindi sila pwede mamili ba kung ano lang yung convenient for their main purpose. But to be brutally frank about it, dun sa pagtanggap ng mga abogado ron ay wala nang perma, wala nang may pananagutan sila for that matter. Si alin po, yung mga members ng Committee on Justice? The chairman, the members, kasi binuyang nila yung papel ninyo. Wala namang kapirma-pirma, wala namang kahit anong value yun, pero tinanggap nila eh. Yes, tinanggap nila, and they made it appear na AMLAC records yun siya. And that is why Attorney Mans filed a case po, yung criminal case last Monday, for violation of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy, and the Data Privacy Act. Ang ipinipilit, of course, ng mga
kalaban po ninyo, kalaban ni na Attorney Mancha, hindi kasi yan depensa nyo lang yan pero kasi kung hindi yan totoo, bakit kayo panay ang press con, panay ang salag, panay ang kaso? Ang attorney naririnig natin. Yes, opo. So, ang masasabi ko lang din, sir, hindi kami panay press con. We actually asked a copy. Kasi before we wanted to make a statement about it, gusto sana namin makita yung actual copy. Apo. Kaso up to date nga, hindi kami binibigyan ng any copy ng committee. So since medyo parang matagal na masyado, and then we basically gave them the benefit of the doubt and a reasonable time to provide us a copy. But after they failed to give us a copy after a reasonable time, masyado nang heavily politicized So we decided as a team na i-address na natin, which is why in-address namin yun today. Para wala Anong copy ho yun? Matigil na yung political noise. Anong copy yung Yes, hinihingi ninyo, attorney? Yung copy na pinresent dun sa Committee on Justice, yung official na pinresent dun para ma-check talaga namin ba yung legitimacy. And of course, ma-confront namin directly yung document. Kasi right now, we're basing everything on YouTube clips, yung official. Kasi sinertify naman ng House na official nila yon, YouTube account, tapos they recorded hearings via that account. Pero so the actual documents, wala tayong copy pa talaga. And you did formally request for that copy? Yes, yung pinresent, humingi kami. Kasi we're assuming binigay yun ng AMLAC dun sa House. Diba? Since they made mention the name of Attorney Mans, his business interests, his financial transactions, di dapat, it would have been reasonable and fair naman po, diba, nabigyan si Attorney Mans ng copy because that's his right to due process po, yung to be notified. At karapatan ka ninyo na magkaroon kayo ng kopya? Yes, kasi binanggit po yung name ni Attorney Mans So, it's very unreasonable, sir. Diba, kung isipin, magtago lang sila doon, subpoena powers. So, any person, pwede lang nila isubpoena yung documents, tas hindi ka maka-respond accordingly. So, there's a room na pwede po talaga magkaroon ng grave abuse of discretion dyan. Sa proseso ba ng anumang paghahanap ng probable cause, kapag may inilatag yung kabilang partido, obligado silang bigyan din ng kopya yung inihahabla? Yes, that's basic due process, sir. Ganun po yun. Basic rules of procedure po yun. We have to remember, in impeachment, aside from their internal rules, the rules of court apply suppletorily. So the right, and plus the right to due process is a constitutional right. Even without the rules of court, kailangan pa rin nila i-notify palagi yung mga persons na i-mention nila dyan. So what they're saying now is ni ho, walang paliwanag bakit hindi kayo binibigyan? Wala. Despite our request. Natatawa na ako, sir, kasi it's heavily politicized. Kami, we're trying to follow the rule of law. Tapos yung mga binabalik sa amin, puro political attacks, we're just distracting daw, ganyan-ganyan. Sila naman, sir, yung gumawa yung position namin, they performed something illegal, which is yung they disclosed the AMLAC records. So yun yung nag-file ng case. Tapos biglang binalikan ngayon si Attorney Mans na distraction daw para lang magulo. Pero hindi, sila naman po yung gumawa nung something illegal yung position po namin, yung alleged illegal act nila Ano yan, kumbaga para kayong tinutukan ng baril hanggang mapasandal kayo sa pader, pero ayaw kayong bigyan ng pagkakataon na maidepensa ang sarili, ganun ba 'yon? Parang ganun po. Kami na nga yung naagrabyado, kami yung nag-enforce ng right, tas kami pa rin yung mali. So parang hindi na namin maintindihan, nasosobrahan na sa political noise po Okay. Yun yung reality. Anyway, that's our point of view po may binabanggit din kayo na the 6 billion is fake and a lie. It's fake and a lie. Yes, wala opo. At ang kanin nyo ni attorney Danao walang ganoong pera. Yes, wala po. Yun nga yung nag-decide na kami na i-address na yun directly kasi parang ang tagal na masyadong walang copy binibigay sa amin, so hindi rin namin pwede parang ihanging yung public ba kasi yung syempre naapektuhan din yung image ni Attorney Mans. And then dun sa AMLAC records, sir, kung makita rin po ninyo dun, meron doon yung error ng BPI na instead 2 million na error sila na 2 billion yung nalagay nila. So pag error nila ng 2 billion, of course, nilabas din nila yon. So from that single error alone, 4 billion agad total yun. They did not disclose that in the House hearing. Ayun. Okay. At kayo'y naninindigan doon sa sinabi ninyong wala siyang ganoong pera, that number is a lie, and yan ay inyong hanggang sa dulo, hanggang sa impeachment, saan man makarating, sa tambol, Mayor Man, paninindigan ninyo yan?
Yes, yan po yung sinabi ni Attorney Man sa amin. Apo. At you have your own way of defending of course, your client based on your Based on rule of law and rule of just law, sir. Yes. and evidences that you have. Yes. Apo. Okay. Iniiwasan lang talaga namin yung political noise, sir, kasi sobrang ano na po, yung gulo na nami-mix and match na yung mga legal principles from political commentaries, and of course yung ordinary members ng taong bayan na hindi talaga familiar sa legal principles, medyo na nako-confuse, basically. Yun yung point ko talaga. Sige, attorney, last for the last chance lang, pakisabi nyo nga ulit kung bakit kayo ay nagpapaliwanag din, ano talaga ang nais ninyong sabihin sa mga tao ngayong nakikinig, bakit kayo nagpapaliwanag? Kasi number one, yung right to privacy po ni Attorney Mans ay naapektuhan na talaga. Diba? And then, like what I stated earlier, we gave them the reasonable period to provide us a copy. Pero despite that reasonable period, wala. Tas heavily politicized pa, ginagamit na pang politika talaga. So, para maging fully aware yung taong bayan sa financial situation ni Attorney Mans, we decided to disclose and confront it today directly, yung issue. And yung binabato naman sa amin, hindi daw under oath. Tandaan po ninyo, sir, wala pa namang actual case nga kay Attorney Mans Final Pero nag-initiate na kami ngayon to deny those allegations as a showing of good faith. Okay. Attorney Neil, salamat po na marami for joining us. Thank you. Thank you po. Thank you for having me, sir. Good evening po. Attorney Neil Abayon ng tagapagsalita po ni Attorney Mans Carpio. Balansyado! 6:05, we'll be back after the break. I'm Henry Uri. This time check is brought to you by... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira.
Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max protektado. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay. Baka ho kayo'y follow din dito sa Kwan kasi may kung nakita ho ninyo sa Facebook ay yun ho palang mga bishop. Paano ba ito? Tingnan ko nga ito. Ano bang nangyari rito? Iyon. Ano ho? Iyon hong mga church leaders. Ay na kinabibilangan po ng tinatawag na ano ba ito? Ano bang grupo itong mga church leader na ito? Kinabibilangan po ito ng mga bishop mula po sa 75 Pilgrim Bible Baptist Churches. 75 Pilgrim Bible Baptist Churches with 450 affiliated Baptist churches sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po? Affiliated din sila doon sa Heartbeat International Mission ng Luzon, Visayas at Mindanao.
Sila po ay mayroong ipinalabas na manifesto na sinasabi nila na sila raw po ay mga leader ng Baptist Church mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ang sabi po nila ay yun daw pong posisyon ni Pastor Benny Abante ay hindi nila posisyon. Ano po? Hindi daw po nire-represent ni Pastor Benny Abante yun pong lahat ng mga leader ng Baptist Church, kasi pastor, kung di ako nagkakamali, ng Baptist Church si Pastor Benny Abante, pero hindi daw po sila kinakatawan ni Pastor Benny Abante dahil sila po ay nagpalabas ng manifesto of support sa pangalawang Pangulo. Ayan, sa mga Duterte at kay Vice President Sara Duterte. So yung mga pastor ng Baptist Church kung saan galing din si Pastor Benny Abante ay may kanila pong pag-iendorso sa pangalawang Pangulo ng sinusuportahan nila, sabi nito mga pastor na nakapirma rito, at sinasabi nila na hindi nila yung boses ni Pastor Benny Abante ay hindi boses ng lahat ng mga pastor na leader ng Baptist Church sa buong Pilipinas. Ayan, ito ho yung siguro nakikita na ninyo ito sa social media ngayon. Samantala, may andyan na ba? Magkikiring-kiring na ba tayo? Wala pa. Sige, dumako muna tayo sa mga report. Yung face mask at tubig, pangunahin kailangan daw po ng mga apektado ng pagbuga ng Bulkang Mayon. Ayon sa OCD, si Letner Sisolet. Pamproteksyong face mask ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residenteng apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na bukod sa OCD, DOH at DSWD ay nagbigay na rin ng N95 face mask ang iba't ibang ahensya. Para sa mga wala pang N95, inirekomenda na rin anya na gumamit kahit surgical mask o face towels na pwedeng basain at ipantakip sa bahagi ng mukha. Ayon kay Castillo, ang isa pang nabanggit ng mga lokal na pamahalaan ay tubig, inumin at maging panlinis. Kailangan anya ito hindi lang ng mga nasa evacuation center kundi sa lahat ng kabahayan doon, lalo't mainit ang panahon. Sabi ng opisyal, ginagawa naman ito ng paraan sa tulong ng water filtration trucks na padala rin ng iba't ibang ahensya at maging ng mga karatig lalawigan. Dagdag pa nito, walang problema sa pagkain dahil sapat ang nakapreposisyon na family food packs at non-food items ng DSWD. Ito si Letner Siso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Congressman Kiko Barsaga, balik kamera na. RH number 12, Milky Regional. Milky. Balik na sa plenaryo ng Kamara si Representative Kiko Barsaga ng Cavite. Tapos na ay kalawang 60-day suspension ay pinataw ng Kamara kay Barsaga. Sa pagbabalik Kamara, may kita si Barsaga sa kanyang binansagang Meow Meow vlog sa social media at sinasabing nagbabalik na siya sa tinatawag niyang Crocodile Farm. Ayon kay Barsaga, walang problema sakaling mapatalsik siya sa Kamara. Katwiran ni Barsaga, marami pa namang pagkakataon para sa kanya. Matatandaan 2 beses na nasuspindi ng Ethics Committee sa Barsaga bukod sa cyber libel case dahil sa mga mapanira nitong mga posts sa social media. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, yun daw mga kaso naman sa Senate Ethics Committee. Inaksyon na ayon kay Senator J.B. Ejercito. RH number 28, Raymond Adpaz. Raymond. Babalikan natin si Raymond. Samantala, tax audit ng BIR sa mga kumpanya na mag-asawang Vice President Sara at Atty. Manscarpio, kumpiyansang masasagot ayon sa kanilang abogado. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Henry, nakahanda ng harapin ng kampo ni Atty. Manasseh Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sinasagawang tax audit ng Bureau of Internal Revenue o BIR.
Ito ay kasunod ng utos ng BIR na magsagawa ng pagsusuri sa siyang kumpanyang iliuog na Alicia Duterte Sarpio matapos naman makitaan ng sapat na basya ng probable cause para sa formal na investigasyon sa kanilang pagbabayad ng buwis. Sa Pandesal Forum dito sa Quezon City, sinabi ni Attorney Nila Bayon, Legal Counsel ni Carpio, na nasa paunang yugto pa lamang ang proseso kasunod ng paglalabas ng Letter of Authority ng BIR. Nilinaw ni Bayon na bahagi lamang ito ng verifikasyon ng hindi nangangahulugan na may natukoy ng paglabag o taxation. Samantala, muli namang itinanggi ng kampo ni Carpio ang ulat tungkol sa mga 6.7 bilyong pisong bank transactions na iliugnay sa mag-asawa. Ayon sa isa pa nilang abogado na si Attorney Peter Paul Danao, walang katotohanan ng naturang paratang at iginiit na wala umanong ganong halagang kanyang kliyente. Dagdag pa ni Attorney Danao, labag sa konstitusyon ang pagsasapubliko ng umano'y bank records na mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Carpio. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Val. Samantala, si Noche kakahas yung mga airport sa Samar at Leyte na nanatiling operational matapos ang malakas na lindol ayon po sa Kaap. 27, Noche kakahas, Noche. Kaya Henry, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na lahat ng apektadong paliparan o airport ay walang iniugnat na pinsala sa mga pasalidad at nanatili pa rin operasyonal kasunod ng magnitude 6.1 na lindol sa Eastern Samar. Kabilang sa mga paliparang sakop sa assessment ang Calbayog Airport, Katpalugan, Hilongos Airport, Katarman, Giwan at Ormoca Airport. Ang Bulungan Airport naman ay kasalukuyang nakakaranas ng power outage at hinihintay na lang ang pagbabalik ng kuryente. Agad na nagpadala ang CAAP ng mga unit ng Aircraft Rescue and Firefighting kasama ang mga tauhan ng security ng paliparan upang magsagawa ng masusing inspeksyon at yakin ang kaligtasan at integridad ng infrastruktura. Tinitiyak naman ng CAAP sa publiko na ang lahat ng kinakailangang hakbang ay isinagawa upang masiguro ang kaligtasan ng mga airport at mga tauhan nito. Patuloy naman ang kanilang pakipag-koordinasyon sa mga airport manager para sa patuloy na assessment. Arit sa 27 na nagkikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rich. 27, Noche kakas. Mantala, balikan natin si Raymond Adpaz. Yung mga kaso ho sa Senate Ethics Committee, inaksyon na raw ho, sabi ni Senator JB. RH28, Raymond. Masayang ibinalita ni Senator J.D. Hells ito bilang chairman ng Senate Committee on Ethics na inaksyonan na ng komite ang 9 na complaints na nakahain dito. Ayon kay Hells, ito 4 ang agad na na-dismiss dahil sa kawalan ng basehan, 3 ang deferred at 2 ang naghihintay pa ng sagot mula sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Kasama sa mga na-dismiss ay ang reklamo laban sa kanya, kaya't nag-inhibit ito at si Senator Francis Kiko Pangilinan ang nagsilbing presiding officer. Ito yung reklamo laban sa kanya na inuupuan umano ang mga complaints na nakahain sa Senate Ethics Committee. 4 complaints were dismissed, considered frivolous. No? Ito na nireview na ko sa committee for several weeks and dismissed today. And 3 complaints were deferred action or further study kasi ibang response na kukulan today. So by next meeting, probably we will already dispose of the 3 deferred complaints. And 2 dockets need response from government agencies. Sa kaso ni Senator Ronald Pato de la Rosa ay hintayin muna nila ang kanyang kasagutan sa reklamo laban sa kanya. Alinsunod dito sa mungkaing amendment ng rules ng Senado pagdating sa absenteeism upang pati sila ay saklaw ng no work, no pay policy. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Raymond. Samantala, sa probinsya, yun doong milyong halaga naman ng shabu kumpeskado sa loob ng 3 araw na operasyon sa 3 suspect na arestado sa Quezon. Benji Anchoquia, Benji.
Mahigit 6 na milyon halaga ng shabu ang nakumpiska sa loob na 3 araw at 3 rin ng high-value individual na drug suspect ang naaresto ng Quezon PNP sa pamumuno ni Police Colonel Bong Albasia, kung saan sa iba't ibang bayan ay rampat na naman ang bintahan ng illegal drugs, partikular sa Lucena City na halos milyon-milyon halaga ng shabu ang kanilang nakukumpiska ni Lieutenant Colonel Ryan Hernandez. Kahapon nasa 4 milyon na mahigit ang halaga ng nakumpiskang shabu at sa nung isang araw naman ay 1.2 million din halaga ng shabu ang nakumpiska muli ng kanyang mga tauhan sa isinagawang drug bypass operation sa magkakahiwalay na barangay dito sa Lucena City. Samantala, kahit laganap ngayon ang bintahan ng shabu sa Quezon, hindi naman tumitigil sa pagsugpo ang mga tauhan ni Police Colonel Provincial Director Bong Albasia sa panghuli sa mga drug poser ng shabu, kung saan pati na rin ang mga wanted persons ay nasasakuti. Ito si Binjan Chuk na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Benji. Salamat. Samantala, suspect sa panggagahasa naman arestado sa Davao Oriental. Balita wala kay Jun Soder. Jun. Naaresto ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan ng isang lalaking kabilang sa most wanted list matapos isilbi ang warrant of arrest bandang 1:15 ng hapon, Mayo 3, 2026. Kinilala ang suspect sa alias na Jude, 27 anyos, binata at kasalukuyang residente ng Purok Hanginan, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Itinuturing siyang top 6 most wanted sa regional level ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at top 4 naman sa city level. Inaresto ang suspect sa naturang lugar kaugnay ng kinakaharap nitong 2 counts of statutory rape at 2 counts ng acts of lasciviousness. Ayon sa report, walang inirekomend ng piyansa sa 2 counts ng panggagahasa, habang itinagda naman sa 180,000 bawat kaso ang piyansa para sa acts of lasciviousness. Mayroon ding itinagdang piyansang 80,000 para sa paglabag sa Republic Act 7610 at 200,000 para sa kasong qualified sexual assault. Kasalukuyang nasa kustodiya ng kapulisan ng suspect habang inihanda ang kaukulang dokumentasyon para sa paglilitis. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Salamat, June Soter! At ngayon, mamimigay muna ako ng tumataginting, lumalagapak, kimpal-kimpal. Gusto kong may magkamal na 500 pesos gari Diyos uli sa ating Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright. Taga-Pasig ang ating winner. Bigyan na natin ng 500. Bakit ka natin pahihirapan pa? Ryan, si Ryan Santos ng Pasig. Saan ka sa Pasig? Sa may Manggahan po. Aba, yan kay bakit tinawag na Manggahan? Nako, marami kang puno ng mangga. Baka dati po. Ay, sabi ni Ray, bigyan ko'y pamumroblemahin mo pa. Sasagutin ko na ang tanong mo. Ryan, anong himpilan ng radyo? Kauna-una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH. Yan. At dahil di makakabili ka ng 2 kilong mangga. Mayroon kang 500 piso. Ryan, salamat Salamat. Thank you. Thank you po. Si Ryan Santos ng Pasig City. Baka nga naman, Diyos siguro doon maraming kamatsili at bayabas tong araw kaya tinawag na Manggahan. Sige na, kita'y magpaalam na. Subayin nyo na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Lagi po nating paalala sa inyo kung gusto ninyong umayos, umalwan, guminhawa ang buhay, manalig sa may kapal. At palagi pong huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagos laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Sa ngalan ni Karen Oyong at ni Joseph Cruzat, ako si Henry Uri.
Antabayanan po ninyo ang usapang legal. Bye! Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.